Inaalat ang industriya ng pag-aasin sa bansa. Kaya naman plano ng Department of Science and Technology na bigyang buhay ito sa pamamagitan ng inimbento nilang flavored asin. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Francis Orsio. Pangunahing pampalasa sa pagkain ang asin. Pero paano kung may ile-level up pa at magkakaroon yan ng flavor? Kung ano ang ikinaalat ng asin, ang siya namang ikinatabang ng produksyon nito sa Pilipinas. 72% kasi ng kailangang asin sa bansa, ini-import pa abroad. Pero heto, ang DOST Industrial Technology Development Institute may programa na para dyan. Ang mapataas ang value o halaga ng asin sa pamamagitan ng paglikha ng mga flavored salt. Para namin matulungan na ma-augment din yung value adding nung salt. It's not only improving the quality, but also another a product we come up with a flavored or gourmet salts. Meron silang 3 klase ng flavored salt. May lasang seaweed, mushroom at hipon. Gumamit sila ng taste stunts para magkaroon ng ibang lasa ang asin. Concentrated flavorant yan mula sa extract ng green seaweed, shiitake mushroom at ulo ng hipon. Pagkatapos ay ihalo ito sa brine solution na kombinasyon ng asin at tubig. Pero hindi lang bago ang mga flavor. Kumpara kasi sa regular na asin, ang mga flavored salt mas healthy gamitin. Hindi lang alat yung ating asin, but a certain distinct flavor, tinatawag namin umami taste stunts. Since we infuse flavorants, less po ang sodium, so it would have an healthier impact din. Ang flavored salt, perfect daw gamitin bilang rekado at pampalasa sa pagluluto, pag-iihaw, pagpiprito, pati na for baking. At dahil level up nga ang imbensyon na ito, kinilala lang naman ang flavored salt sa international stage. Nagwagi ito ng gold prize sa 2023 Seoul Invention Fair at bronze medal sa 49th International Exhibition of Inventions sa Geneva, Switzerland nito lang Abril. Hindi mawawala sa kusina ng mga Pinoy ang asin, pero mas malayo pa ang mararating nito sa tulong ng siyensya at lalo na kung may sapat na suporta. Mobile journalist Francis Orsio po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang flavored salt ng DOST kasama si Mobile Journal Francis Orsio. Francis, sanay tayong maalat lang ang asin, Kaya uubra bang ihalo ang ganito klase ng asin sa ibang putahe? Pops J, alam mo sinabi nga rin ng DOST na pwedeng-pwede at perfect daw talaga itong asin na ito para sa mga halimbawa regular na pagluluto natin, pag-iihaw o kaya yung pati sa pagbe-bake. Kasi nga malasa daw ito at pwede nga for seasoning ng mga niluluto nating pagkain at mas mapapasarap at may enhance pa nito yung lasa ng kinakain natin. Yun yung sabi ng DOST, Pops J. Alam mo, may asin na kilala sa buong mundo pero medyo may kamahalan na matatagpuan lamang dito sa Bohol. Ano nga tawag doon? Ang tinatawag yun, Pops J, na tibuok. Sa Bohol yun. Napakamahal niyan. Balita ko, $100 yata per kilo. Isa yan sa mga high value na asin na ibinebenta dito sa Pilipinas. Pero ito nga, may alternative na ini-introduce naman ng DOST. Para sa mga ordinaryong household na gustong magluto at may kakaibang twist lamang. Yes, Pops J. Okay. May seaweed, hipon, at mushroom, shiitake mushroom pa ang ginamit. Narinig ko sa report mo. May plano ba silang dagdagan ang mga flavors na yan? Parang initial offering lamang yan. Sa ngayon, Pops J, dahil nasa stage pa lang siya ng pagko-commercialize and naghahanap pa rin sila ng mga investor, itong 3 flavors pa lang yung available na ini-introduce nga nila at ino-offer doon sa technology or innovation na yun. Kaya abangan natin kung halimbawa nagkaroon na ng mga investors or na-commercialize na talaga sa publiko, baka hindi lang yung 3 flavors. Baka may truffle asin pa ma-discover, Okay. Magkano naman ang planong bentahan ito? Baka napakamahal naman, Francis. Sa ngayon kasi, Pops J, dahil nga nung sinabi ko, wala pa kasing parang sapat na nag-i-invest or nag-a-adapt doon sa innovation na hindi pa napepresyohan ng DOST. Hindi pa natin alam kung halimbawa magkano yung magiging presyo nito sa market kung na-commercialize na. Pero considering na meron tayong abundant ng asin dito sa Pilipinas dahil syempre marami tayong dagat dito and at the same time, yung mga ingredients, yung mga pangunahing ingredients doon sa flavorants, halimbawa yung hipon, yung seaweeds na
na makikita lang naman sa ating mga katubigan, siguro masasabi natin na hindi yan nalalayo doon sa presyo ng asin na meron tayo sa merkado. I can think of Pangasinan. May malaki silang asinan doon di ba? Yes, Pops J. Nueva Vizcaya, I think, isa sa mga probinsya rin na merong ganyan. Pero kapag sinimula ng bentahan ito, no, maliban sa mga LGU, ano-anong mga industries ang matutulungan nitong umangat din? Bukod doon sa salt industry itself na mapaangat nga dahil nga ang focus nito ay mapataas yung value ng asin, Pops Ma-promote, J. no? Ang isa sa goal nito ay matulungan din yung mga farmers, syempre yung mga salt farmers. Tapos hindi lang yun, syempre yung mga mangingisda rin. Kasi di ba sinasabi natin na yung mga pangunahing flavorants dito ay seaweed o yung lato na sinasabi nila. Tapos yung mga hipon na mahuhuli nga ng mga mangingisda natin, talagang makakatulong ito sa mga kapatid nating Pilipino. Kasi hindi lang siya dun sa mismong industriya, pero para dun sa mga tutulong din na makapag-create talaga nitong flavored salt, Pops. Nabanggit mo, Francis, yung mga mangingisda, no? Minsan panghalili yan dun sa kanila kung walang kumbaga hindi panahon ng pangingisda, meron silang inilalaan espasyo doon. Asin naman ang kanilang ginagawa, hindi ba? Yes, Pops J. Alright, maraming salamat, Mobile Journal Francis Orsio.